Sige po, tayo po ay nanyahan na tumayo para po magsimulang magpuri sa ating Panginoon. Ayan, God is good. Sa Panginoon, all the time. Ayan po, sabi po dun sa una po nating kanta, sabi po sa bridge, You are never far away, always reaching out to save. My weakness covered by your strength, and I am found forever safe. Ayan, sa mundo na meron po tayo ngayon na madalas nararamdaman natin hindi tayo safe, na parang merong bumabagabag sa isip, sa puso natin. Pero sabi po na sa kanta na I am found forever safe. At sana nararamdaman po natin na safe tayo sa ating Panginoon, ano man yung dalahin na meron tayo, na kung ano man po yung pinagdadaanan natin or bigat sa puso na nararamdaman natin, lagi po nating isipin na safe tayo sa ating Panginoon, na laging meron tayong Panginoon na pwedeng takbuhan, na pwedeng balikan, na kahit ano man yung nagawa mong pagkakamali, ano man yung pagkukulang mo as a person, na meron tayong Diyos na mabuti, na anytime i-welcome tayo ng open arms. And let's give the best praises sa ating Panginoon dahil He is the Lord and He deserves the best praises from us. And sana mabigyan natin ng kumanta tayo with joy, with genuine love para sa ating Panginoon dahil mararamdaman ng Panginoon ang kagalakan na iyon. And let's start sing to our Lord. Your shadow covers me, your
pinupurihan at pinapasalamatan ka po namin sa umaga na ito, Panginoon. Lord, tunay nga pong napakadakil at napakabuti mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, at sa aming simbahan, Panginoon. Lord, we thank you po sa isang buong linggo na nagdaan, Panginoon, na iningatan, ginabayan niyo po ang bawat isa sa aming, Panginoon. Lord, maraming salamat dahil meron kaming Diyos sa aming buhay na pwede naming takbuhan, Panginoon, and to save us, Panginoon, from anything, Panginoon. And Lord, sa umaga nito, pinupuri, pinapasalamatan ka po namin at ang araw na ito para sa iyo lamang, Panginoon. And we give you our best praises, Panginoon, at patuloy niyo nga po kaming i-sustain, Panginoon, bigyan ng strength, Panginoon, at sa panibagong linggo na dadaan po, Panginoon, kayo po nawa ang gumabay, mag-ingat at magpala sa bawat isa, Panginoon. In Jesus' name we pray, amen. Sige, bigyan nga po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Ay, sino pong handang sumayaw, umawit at magpuri sa ating Panginoon? Sumigaw ng amen. 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 I've
Tawag ng pagsamba. Magpasalamat kay Yahweh, tumawag sa kanyang pangalan. Ang lahat ng gawa niya sa lahat ay ipaalam. Dapat kayong magalak sapagkat tayo ang kanyang bayan. Ang lahat ng sumamba sa kanya ay magdiwang. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa umagang ito na muli niyo po kaming pinagsama-sama, Panginoon, upang kayo'y mapapurihan at mapasalamatan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na samahan mo po kami sa umagang ito, Panginoon, sa aming pagsamba, Panginoon, ay kayo lamang po ang siyang aming napapurihan at makita, Panginoon. At gayon din, Panginoon, sa mensaheng aming maririnig, Panginoon, ay gamitin mo po ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na pamumuhay, Panginoon. At dalangin ko rin po, Panginoon, ang iba pa naming mga kapatid na wala pa po, Panginoon, at sa kanila pong mga tahanan. Patnubayan at ingatan niyo rin po sila, Panginoon. At patuloy mo pong pagpalain at samahan ng bawat isa sa amin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at si Jesucristo na anak ng bugtong niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at nilibing, at sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumula at paririto, upang hukuman ang nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Maligaya, ligaya, ligaya, maligaya ang puso ko. Maligaya, ligaya, ligaya, maligaya ang puso ko. Dumating man sa atin ang pagsubok, maraming naranasang sakit at lungkot, tayo'y pinagpapala ng ating Panginoon. Harapin natin ang bawat umaga na may ngiti at puno ng pag-asa. Kailan may hindi tayo iiwan, di mababayaan man. Kailan may hindi matatakot, pagkat kasama natin si Jesus. Hawak niya ang ating kamay sa pag-abot ng tagumpay. Wala nang luhat pagdaramdam, kagalakan sa atilaan, pagpapatawad at kagalingan ang ating makakamtan. Maligaya, ligaya, ligaya, maligaya ang puso ko. Maligaya, ligaya, ligaya, maligaya ang puso ko. Harapin natin ang bawat umaga na may ngiti at puno ng pag-asa. Kailan may hindi tayo iiwan, ipababayaan man. Kailan may hindi matatakot, pagkat kasama natin si Jesus. Hawak niyang ating kamay sa pag-abot ng tagumpay. Wala nang luhat pagdaramdam, kagalakan sa atilaan, pagpapatawad at kagalingan ay ating makakamtan. Huwag mong iisipin na iniwan ka, pag-ibig niya'y di magmamalik sa mga anak niya. Pagpapalain ka at iingatan
Sige, mga bata, mananalangin tayo, ha? Okay. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng mga munting bata na naririto. Maraming salamat po sa kanilang talento at sa pamamagitan ng kanilang pag-awit ay naihahayag nila ang kanilang pasasalamat at pagpupuri sa inyo. Panginoon, dalangin namin ang patuloy na pag-iingat at gabay niyo po sa mga batang ito. Gayon din, ilayo niyo po sila sa anumang uri ng karamdaman. Bigyan niyo po sila ng malakas na pangatawan at magandang kalusugan. Dalangin din po namin ang bawat magulang ng mga batang ito. Kayo po ang magkaloob ng pagpapala sa kanila sa araw-araw. Ingatan niyo po sila at gabayan upang mapalaki nila ang kanilang mga anak nang naaayon sa inyong kalooban. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, magandang umaga po sa kanilang lahat. Okay. Isa pa nga, magandang umaga po. Okay. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Mamayang hapon po, 2:00 ng hapon ay graduation naman po ng DBCS sa Tarcan. Okay? Kahapon po ay ginanap dito ang graduation ng dito sa church, yung mga taga rito. At mamaya naman po ay sa Tarcan. Okay? And then, sa August 4 and 6, UMYF Summer Institute sa John Mary Biani Retreat House, North Sagaray, Bulacan. Ganon din po, ang nagkaloob po ng mga bulaklak ngayon ay si Mark Aren Alberto at sa susunod na linggo po ay si Ashley Joy Karandang. Then, next Sunday po ay hindi po matutuloy yung ating council meeting sa 29, program planning. Pero next Sunday po ay installation po lahat ng officers. And then, after the worship service, maaga naman tayong natatapos. Mga 11, ay gaganapin po natin yung leadership training sa mga officers ng iglesia. And then, mga magdiriwang ng kaarawan. Ngayon po ay kaarawan ni Kerubin Kamitan. Nasaan si Kerubin? Wala. 24, bukas si Jayril Ordiliano. Sa 27, si Sondi Tuason. Ganon din si Jana Ordiliano. Mga magdiriwang ng wedding anniversary, 26, si Piniel at Erica Luciano. Sa 27, si Harry at Leia Talento. At sa 28 ay si Bienvenido at Julita Villanueva. Okay? Awitan natin sila. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati ang iyong pagsilang, siyang magpala ng mahabang buhay. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami po salamat sa araw na ito na ibinigay niyo sa amin upang minsan pa ay magpasalamat sa iyo, sa mga anak mo na nagdiriwang at magdiriwang ng kaarawan. Ikaw nga po ang Diyos ang patuloy na magpala, mag-ingat sa kanila. Marami pong salamat sa mahabang panahon ng iyong katapatan at pag-ibig sa kanilang buhay. Tunay nga po na maranasan nila ang iyong pagkasi at makita mo sila na patuloy na nagbibigay ng kanilang talento at buhay para sa iyo. Gayon din po, Panginoon, sa mga gawain namin. Salamat po sa pagbibigay mo ng katagumpayan
sa lahat ng programa at mga gawain ng iglesia. Tunay nga po na lagi mong ipaalala sa amin na kami ang nagpaplano pero ikaw ang nagbibigay ng katagumpayan at wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang unang pagbasa ay matatagpuan mula sa Genesis chapter 28 verses 10 to 19. Ito po ang sinasabi. Umalis nga si Jacob sa Beerseba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano'y nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, Ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at lalaganap sila sa apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi ay pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol saan ka man magpunta. At ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita iiwan hanggang sa matupad ang lahat ng sinabi ko sa iyo. Nagising si Jacob at ang sabi, Hindi ko alam na narito pala si Yahweh. Nakakapangilabot ang lugar na ito. Tiyak na ito ang tahanan ng Diyos at ang pintuan ng kalangitan. Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon. Kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binuhusan niya ito ng langis at itinilaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumatanggap ng Espiritu ng pagkaalipin, upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ang espiritu nga ng pagkakatotoo kasama ng ating espiritu na tayong mga anak ng Diyos at yamang mga anak tayong mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y nakikipagtiis sa Kanya, tayo'y dadakilain din kasama niya. Saganang akin, ang mga pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing na ihahayag ng kaluwalhatian sa atin. Nananabik ang sangnilikha na inihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang sangnilikha hindi sa kagustuhan nito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman may pag-asa pa. Sapagkat ang sangnilikha ay palalayain sa pagkaalipin nito sa kabulukan at makakahati sa makalwalhatiang kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila. Tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos. Ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Niligtas tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa
kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino man ang aasa sa nakikita na, ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito ay hinihintay natin ng buong tiyaga. Ang ebanghelyo po ay matatagpuan sa Mateo 13 verses 24 to 30 at 36 to 43. Ganito po ang sinasabi. Ang talinghaga tungkol sa mga damo at triguhan. Inilahad din ni Jesus ang talinghagang ito sa kanila. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. May isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masasamang damo sa triguhan. Nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo. Kaya't lumapit ang mga alipin sa puno at sa puno ng sambahayan at sinabi rito, "Hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may mga damo ngayon?" Sumagot siya, "Isang kaaway ang may kagagawa nito." Tinanong siya ng mga utusan, "Bubunutin po ba namin ang mga iyon?" "Huwag," sagot niya, "baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago, kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bigkisin upang sunugin at ang mga trigo'y inyong tipunin sa aking kamalig." Kahulugan ng talinghaga ng mga damo at sa triguhan. Pagkatapos, iniwan ni Jesus ang mga tao at pumasok sa bahay. Lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Ipaliwanag po ninyo sa amin ang talinghagang tungkol sa masasamang damo sa bukid." Ito ang tugon ni Jesus. "Ang anak ng tao ang naghahasik ng mabuting binhi. Ang bukid ay ang sanglibutan. Ang mga taong pinaghaharian ng Diyos ang mabubuting binhi at ang mga taong pinaghaharian ng dyablo ang masasamang damo. Ang kaaway na naghasik ng mga iyon ay walang iba kundi ang dyablo. Ang pag-aani ay ang katapusan ng daigdig, at ang mga anghel ang mga tagapag-ani. Kung paanong iniipon ang mga damo at sinusunog, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Susunugin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel, at iipunin nila mula sa kanyang pinaghaharian ang lahat ng nagiging sanhi ng pagkakasala at ang lahat ng gumagawa ng masama. At ihahagis sa maningas na pugon. Dooy mananangis sila at mangangalit ang kanilang mga ngipin. Ang magliliwanag na parang araw ang mga matuwid sa kaharian ng kanilang Ama. Ang may pandinig ay makadinig." Pinagpala ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita.
minsan ako'y nakikinig ng radyo sapagkat ako ay napukaw ng mga awiting papuri. Kaya nga pinakinggan kong mabuti dahil yung mga kantang inaawit sa aking napakinggan ay inaawit natin. Yung mga papuri songs na inaawit natin ay inaawit nila. Kaya akala ko ay sila ay mga Christian. Pero namangha ako sapagkat pagkatapos kong mapakinggan, hindi pala sila yung mga legit na Kristiyano. Bakit ko nasabi? Kasi may mga Diyos-Diyosan sila. They sing, they dance like a Christian, pero hindi pala. Parehong-pareho. They respond, they sing, pero sa kahuli-hulihan, at kung hindi ka aware, ay malilinlang ka. Kasi yung ginagawa nila ay parehong-pareho ng ginagawa natin. Sa tekstong ating pinagbatayan, ay isa na namang parabola ang itinuro ni Jesus. Ito ay ang talinhaga ng trigo at ng damo. Last Sunday ay tinalakay naman natin ang the parable of the sower o ang parabola ng manghahasik. Itong ating pag-aaralan ay it's about farming na naman o pagtatanim. Kung ating titingnan, sabi ng iba, marahil ay si Jesus ay pinagdaanan ang napakaraming klase ng trabaho o hanap buhay dahil bilang panganay na anak at maagang namatay si Jose, siya yung tumayong ama ng kanyang mga kapatid sa laman. Kaya nga't nang sabihin niya na ang tungkol sa panghahasik, hindi mo naman madidetalye ang mga bagay ng isang trabaho o tungkol sa pagtatanim kung hindi ikaw naging bahagi ng gawaing iyon. Nung sabihin niya yung tungkol sa lebadura o sa paggawa ng tinapay, hindi mo ma-explain yun kung hindi ka gumawa noon o hindi ka nagtrabaho tungkol sa paggawa ng tinapay. Kaya marahil ay alam na alam niya ang trabahong ito, ang pagtatanim, ang paghahasik, at ang mga tumutubo sa kanilang kapaligiran dahil minsan sa kanyang buhay ay naging trabaho ni Jesus ang pagtatanim. Kaya dito sa ating tekstong pinagbatayan ay sabi doon ay ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, may isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Isang gabi, samantalang natutulog ang mga tao, dumating ang kanyang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. May isang mayaman o isang may-ari ng malaking sakahan o bukid ang nagtanim ng mabuting binhi. Yun naman talaga ang itinatanim, yung the best na seeds para mas maganda ang ani. Yung binhi, ito yung pinakamagandang buto para ito tumubo ng maganda at mamunga ng maganda. Kaya iba yung binhi na isinasabog at itinatanim kaysa doon sa regular na buto na pinakikinabangan. Halimbawa sa palay. Yung palay, yung bigas, yung regular na palay na kinikiskis, ito yung regular na bigas o palay. Pero yung binhi, ito ay kinukuha sa pinakamainam na ani upang ito ay maging mabuting
uhay upang magkaroon ng masaganang ani. Yun ang binhi. Sabi doon ay naghasik ng mabuting binhi ang may-ari, no, ng lupaing iyon. At sabi doon, isang gabi ay samantalang natutulog ang mga tao, dumating naman ang mga kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Kung sa atin ay palay, sa kanilang kapanahunan ay trigo. Ang trigo yung ginagawang tinapay. Okay, kaya ang makikita sa Palestina o sa Middle East, ay hindi palayan, kundi triguhan. Kaya ang kanila kasing staple food, ang pangkaraniwang kinakain ay tinapay. Sa atin, kanin. Ang mga Pilipino, umaga, hapon, tanghali, kanin. Pag gusto mong matagal sa sikmura, kanin. Di ba? Kaya yung mga nagtatrabaho, kanin. Kaya nagtataka sa atin yung mga ibang bansa, hindi na daw tayo nagsawa sa kanin. Yun naman pagkain natin. Yun doon tayo nasanay. Kasi sa kanila, ang kanin ay nilalagyan ng ibang halo, ibang halimbawa nilalagyan ng karne, nilalagyan ng gulay. At ito yung nagiging bahagi ng kanilang isang bahagi ng kanilang pagkain. Pero sa atin ay nakakain natin ang kanin ng walang plain. Nakakain natin ng plain. Kaya nagtataka yung ibang bansa, bakit daw nakakain natin yung kanin ng plain. Pero kasi sa ibang bansa, ito ay hinahaluan ng ibang flavor para makain nila. Yun lang ang sabi nila. Wala tayong magagawa doon. And then, sabi doon, ay habang natutulog sila, may naghasik ng masamang binhi. Mga kaaway. At mababasa natin doon na gabi. Kadalasan, sa panahon ng kadiliman at gabi, dito sumasalakay ang kaaway. Sa mga bansang sinasakop ng kanilang kapanahunan, ay bihira na sumalakay ang kaaway ng araw. Mostly ito ay ginagawa ng nagnanais sumakop sa isang kaharian, ito'y ginagawa kung gabi. Sapagkat sa gabi, marahil ay madaling ma-invade, ma-conquer ang isang kaharian kung gabi. Kasi natutulog ang mga tao at madilim ang gabi at magagawa nila ang gusto nilang gawin. Ganon din sa buhay espiritual. Umaatake ang kaaway sa panahon tayo ay nakakatulog. Sa panahon tayo ay natutulog. Sino ba sa atin ang nakakatulog? Spiritually, hindi ngayon. Alam kong pinipigil nyo, huwag kayong maghihilik at magigising ang katabi nyo. Sa panahong tayo ay nakakatulog, doon tumasalakay ang kaaway. Doon sinasampantala ng kaaway na tayo ay mabihag at mahulog sa kasalanan. At maraming Kristiyano ang naiidlip. Nakakatulog. Ibig sabihin naiidlip ay kuminsan ay nawawala sa track, nawawala kuminsan ang kanyang buhay sa linya ng pagiging Kristiyano. Naaagaw siya ng salibutan, hindi niya alam na malayo na siya sa Panginoon. Yung iba naman ay nakatulog na talaga. Ibig sabihin, dati siyang Kristiyano pero ngayon ay hindi na. O yung mga Kristiyanong
lagi na lang naiidlip. No, ibig sabihin ay isa part-time Christian na kung saan hindi siya committed, a-attend lang siya pag 7 palabras, a-attend lang siya pag anniversary, a-attend lang siya pag Pasko. No? Yung special occasion lang, siya Kristiyano, pero hindi niya lifestyle ang pagiging Kristiyano. Maraming Kristiyano ang naiidlip, nakakatulog, at yung iba ay natulog na. At sa panahon ng ating pagkakatulog, dito sumasalakay ang kaaway. Baka tayo ay nakakatulog. Baka tayo naiidlip. No? Tanungin natin yung ating sarili. Baka sa ating pagkakaidlip ay malayo na tayo sa Panginoon. At sa panahon ng ating pagkakaidlip, baka may naghasik ng masamang binhi sa atin. Na kung saan ito yung magpapalayo at dito tayo babaksak sa mga kasalanang naging bahagi ng ating pagkakalayo sa Panginoon. Kaya nga, sabi doon, dumating ang kaaway at naghasik ng masamang damo sa triguhan. Sabi doon, nang tumubo ang trigo at magkauhay, lumitaw rin ang masasamang damo, kaya't lumapit ang alipin sa puno ng sambahayan at sinabi rito, hindi po ba mabuting binhi ang inihasik ninyo sa inyong bukid? Bakit po may damo ngayon? Okay. Ang damo at trigo, ayon sa mga nabasa ko, no, ay magkapareho pag sila ay bata pa. No? Magkapareho, hindi mo ma-differentiate kung ano ang trigo at damo sa panahong sila ay maliliit pa. No? Parang ano yan? Parang talahib at lemongrass. Magkamukha. No? Pero pag nilapirot mo yung lemongrass, maamoy mo na amoy lemon. Pero magkamukhang makamuka. No? Parang talahib. Sa palay naman daw, magkamukhang magkamuka ang palay at ang damong tinatawag na buntot pusa. Magkamukhang magkamuka. Ano? Hindi mo mapagkakamalan na siya ay damo o trigo dahil magkamukhang magkamuka. Sabi doon, ay napansin ng tagapag-alaga na may damo na tumubo sa triguhan. Kaya ang sabi ay, bubunutin ba natin ang damo sa triguhan? Ang sabi ng may-ari, wag. Kasi baka madamay at mabunot din ang trigo. No? Dito makikita natin na hinayaan ng may-ari na mabuhay ng sabay ang damo at ang trigo. No? Hinayaan. Kasi mabubunot din ang trigo kung bubunutin ang damo. Okay. Kaya, no choice ang may-ari. Yung fertilizer, yung tubig na pinadadaloy doon, ay nagbe-benefit din yung damo. Bagamat yung fertilizer at yung tubig ay intended for the wheat, para lang sa trigo, ay nadadamay na rin ang damo. Di ba? Kaya kung minsan ay nagtataka tayo bakit ba siya hindi naman siya naglilingkod sa Panginoon? Ako naglilingkod ganito pa rin ang buhay ko. No?
Kasi nga kuminsan, inaagaw nung damo yung mga abono, yung mga pagpapala na dapat ay sa trigo. Okay. At doon ay magkasamang hinayaang ng may-ari na mabuhay ng sabay ang damo at ang trigo. Sabay silang lumaki. Dahil mas delikado kung bubunutin ang damo. Kaya hinayaan ng may-ari na mabuhay ng sabay ang damo at ang trigo. Ano ba yung damo? Kasi sa church naman, lahat naman ay open na pumasok ang lahat dito. Church is inclusive para sa lahat. Para kang naghagis ng lambat sa dagat. Hindi mo mapipili ang mahuhuli mo. Pag naghagis ka ng lambat, may tilapia dyan, may asuhos dyan, may dalagang bukid, at may janitor fish din. Ibig sabihin, may mabuting isda at may hindi gaanong mabuti. Ganon din sa church. Hindi lahat ay tumanggap kay Kristo. Hindi lahat ay born again. Hindi lahat ay may binagong buhay. Hindi lahat ay nakaranas ng kapanganakang muli. Kaya, di ba, nasasabi natin minsan, Kristiyano ba yun? Kala ko ba Kristiyano na yun? Kasi nga, may damo din tayong kasama. Yun ang katotohanan. May damo din. Kaya tignan nyo yung katabi nyo. Mukhang damo ba? Mukhang trigo. Tignan mo nga. Di damo. Di trigo. Ibig sabihin, magkasama ang damo at ang trigo. Magkasama ang totoong tumanggap kay Kristo at magkasama ang mga nagpe-pretend na Kristiyano. Kaya, ito yung buhay natin sa loob ng church. May kasama tayong damo. Pero, walang sino man pwedeng humusga kung sino ang damo. Ang Panginoon lang ang pwedeng humusga kung sino ang damo sa atin. Kasi, sabi doon, hayaan nating, sabi nung may-ari, hayaan nating lumaki ng sabay ang trigo at ang damo. Ibig sabihin, nandoon yung mercy ng Panginoon, yung kahabagan, nandoon yung grace ng Panginoon na iniintay niya ang panahon na baka magbago ang isang inaakala nating damo. Baka hindi pa naman siya matured. Baka darating din yung araw na magbabago din siya. Baka dumating din yung araw na maborn again siya at maging totoong Kristiyano. Nandoon naman yung grace ng Panginoon na iniintay tayo na magbago. Kaya, ang sabi doon, antayin nating tumubong sabay. Hayaan natin. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, hinahayaan ng Panginoon na makasama kita. Kasi may purpose din naman Kasi, dahil sa'yo, sa mga damo, nasusubok yung ating pasensya. Napapractice natin yung ating pananampalataya. Nasusubok yung ating temperament na pagpasensyahan siya.
Di ba? Kung wala sila, walang kwenta ang buhay. No? Di ba sa teleserye, ano, gumaganda yung teleserye, ano, dahil sa mga kontrabida. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, exciting ang buhay dahil sa'yo. Walang kwenta pag puro tayo mabait dito. No? Walang kwenta kung puro banal tayo dito. Walang kwenta kung wala tayong ginawa kundi manalangin dito. Ang nagpapaganda ng buhay ay yung mga damo, no? Yung mga kontrabida ng ating buhay sa loob ng iglesia. Kaya nga, sabi dito, sumagot siya, isang kaaway ay may kagagawa nito, tinanong siya, ng mga utusan, bubunutin po ba namin ang mga iyon? Huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo. Hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang mga damo at inyong pagbigkis-bikisin upang sunugin at ang mga iyo'y titipunin sa aking kamalig. Dito ay makikita na sinasabi dito sa ating tekstong pinagbatayan na makikita ang pagkakaiba pag ito ay malaki na at nagbunga. No? We sing like a Christian. We dance like a Christian. We reply like a Christian. We dress like a Christian. Pero, nagkakaiba sa bunga. Ano yung bunga? Nagkakaiba sa karakter. Nagkakaiba sa ugali. Nagkakaiba kung paano humarap sa pagsubok sa buhay. Doon malalaman kung sino ang tunay na trigo, ang tunay na Kristiyano. Kaya, sa ngayon, pare-pareho tayo. No? Hindi alam kung sino ang trigo at ang damo, pero nag-gauge natin kung sino ang damo. No? Pero darating ang panahon na malalaman kung sino ang damo sa pamagitan ng bunga. Ang trigo, alam nila yung bunga nun. Pero yung damo, hindi nagbubulaklak, hindi namumunga, kundi ang ibinubunga nito ay buto upang sila ay magparami ng magparami. No? Hindi nakakain ang bunga ng damo. Pero yung seeds na binubunga ng damo, yun yung dahilan kung bakit mabilis silang dumami. Di ba? Hawanin mo ang isang lugar. Ngayon, after 1 week, ang dami na namang damo. Kasi yung seeds nila ay marami at yung ugat nila ay hindi namamatay kasi ito ay nakapenetrate sa lupa ng malalim. Kaya di ba ang kasabihan, masamang damo yan. No? Hindi mamamatay yan. No? Kaya pag hindi namamatay, ay hindi na, wag na. Okay. Kaya ang sabi sa ating tekstong pinagbatayan, sa takdang panahon, malalaman ang damo at ang trigo. At ang sabi doon, sa panahon ng gapasan, sa panahon ng anihan, ihihiwalay ang damo sa trigo. Unang gagapasin ang mga damo at ito'y bibigkis-bikisin at dadalin sa apoy, samantalang ang trigo ay dadalin sa kamali.
yun yung ating ang katapusan. Yung judgment ng Panginoon. Na binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na magbago. Hinahayaan niya tayong kasama ng damo at ang trigo, pero pagdating ng takdang panahon, paghihiwa-hiwalayin ang damo sa triguhan. Di ba? Ang kambing at ang tupa ay paghihiwa-hiwalayin. Ang mabuting isda at ang masamang isda ay paghihiwa-hiwalayin din. Ganon din sa parabolang ito, na kung saan ang damo at ang trigo, pagdating ng takdang panahon, ay paghihiwa-hiwalayin din. At ang damo ay bibigtisin, susunugin, samantalang ang trigo ay dadalin sa kamalig o sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tunay nga po na ito yung nais ng Diyos na ipahayag sa ating umaga. Maraming Kristiyano ang nakakatulog. Na pwede namang gisingin. Ito yung mga Kristiyanong matagal na natigil at hindi na sumasamba, pero pwedeng ma-revive pa to. Kaya nga may revival eh. Yung mga hindi na umaaten ay muling bibigyan ng panibagong buhay upang maibalik yung kanilang dating ginagawa at paglilingkod sa Diyos. Pero ang pinakamahirap gisingin ay yung nagtutulog-tulugan. Yung alam mo na ikaw ay Kristiyano, pero ikaw ay Kristiyanong makalaman at karnal. Yung sinasabi mong Kristiyano ka, pero ang taliwas sa iyong buhay, ang nakikita at ipinakikita mo sa iyong buhay. Ito yung mga nagtutulog-tulugan na ang hirap gisingin kasi alam niya yung kanyang buhay bilang isang Kristiyano, pero hindi nakikita at hindi naisa sa buhay ang salita ng Diyos. Mga kapatid, tunay nga po na ito ay paalala sa atin. Nasa panahon tayo ng mercy, ng grace ng Panginoon. Kasi siya lang ang pwedeng magsabi at mag-judge sa atin kung sino tayo. Damo o trigo. Pero darating ang araw na malalaman din kung sino tayo talaga sa pamagitan ng ating bunga. At ang pinakamasakit, ihihiwalay ang damo sa trigo sa takdang panahon. Nawa tayo ay mapasama sa mga haya ng trigo na dadalhin sa kamalig ng Panginoon. Walang iba kundi sa langit o sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Purihin po natin ang ating Panginoon sa mayamang mensahe na ating napakinggan. Ngayon po ay nasa panahon ng paghahandog, sapagkat kung bukal sa kalooban ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya.
We bring a sacrifice of praise, then to the house. We bring the sacrifice. As we offer unto you, dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ito, bahagi ng aming tinatangkilik na muli namin ipinagkakaloob sa iyo. Tunay nga po na basbasain niyo ito, tanggapin sa ikalalago ng iyong aming gawain at ng iyong misyon. Amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa
araw na ito na ginawa mo sa amin na minsan pa ay na-enlighten kami, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po sapagkat lagi mong pinapaalala sa amin kung sino kami sa iyong harapan. Nais mo, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay makasama mo sa buhay na walang hanggan. Gusto mo na ang bawat isa sa amin ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Dakilang Diyos, tunay nga po na bigyan mo kami ng lakas at tibay ng pananampalataya upang mapagtagumpayan namin ang bawat hamon ng buhay. Dakilang Diyos, turuan mo din ang bawat isa sa amin na mapagtiyagaan ang aming mga kapatid. Ikaw, Diyos, ang patuloy na magbigay sa amin ng mahabang pasensya at malalim na pananampalataya upang maunawaan ang aming mga kapatid. Kung paanong pinagtiyagaan mo ang bawat isa sa amin, gayon din, makita din sa amin ang katiyagaan sa mga kapatid namin, Panginoon, na sa inaakala namin ay nagnanais, Panginoon, na maging malalim din sa pananampalataya balang araw. Dakilang Diyos, salamat po sapagkat minsan pa ay pinaalala mo sa amin na darating ang isang araw na paghihiwa-hiwalayin ang damo at ang trigo. Dakilang Diyos, may panahon pa. Yung grace period na ibinigay mo sa amin ay samantalahin namin na mabago namin ang aming buhay upang makita sa amin ang isang tunay na bunga na hinahanap mo sa bawat isa sa amin. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa at tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na gumabay sa amin. Alam mo ang laman ng aming mga puso. Tunay nga po na patuloy niyong baguhin ang mga bagay sa aming buhay. Alisin mo yung hindi mahalaga sa aming mga puso. Ang kasalanan, ang sama ng loob, mga hinanakit, upang ma-enjoy namin ang buhay. Bigyan mo kami ng isang pusong dalisay upang makapasok ka sa aming puso at ikaw ang makapag-drive ng aming buhay. Dakilang Diyos, tunay nga po na pagpalain nyo nga po ang bawat isa kung paano binigyan nyo kami ng buhay, gayon din ang aming ikabubuhay. At makita namin sa umagang ito ang iyong kapangyarihan, ang iyong pagiging Diyos, at makita din namin ang aming pagiging tao at pagiging limitado. Turuan mo kami, Panginoon, na laging mag-commit, mag-dedicate ng buhay para sa iyo. Dakilang Diyos, salamat po sa mga gawain namin na patuloy niyong binibigay ng katagumpayan sa pagtugon mo, Panginoon, sa aming mga pangangailangan, sa mga anak mo na yung ginamit upang maisakatuparan ang mga programa tulad ng DBCS at marami pang gawain na ibinigay mo sa amin. Mamaya, Panginoon, tunay nga po na pagpalain mo ang aming gawain sa Tarkan, tunay nga po na ang iyong salita na inihasik doon, Panginoon, ay magbunga, tumubo, balang araw. At ang iglesia natin doon ay magpasimula dahil sa paghahasik ng mga anak mo na balang araw ay aani. Pagpalain nyo nga po ang aming Tarkan Mission, tunay nga po na magpatuloy ito sa kanyang paglago. Ganun din sa bawat sa aming narito, maranasan namin ang iyong pagkasi, ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpapaalala sa amin ng tamang pamumuhay. Ikaw ang Diyos ang patuloy na gumawa sa aming buhay upang kami ay magkaroon ng impact, Panginoon, sa community. Ikaw ang magbigay sa amin ng isang buhay na ganap upang makita sa amin ang pagkakaiba. Ito yung reason kung bakit kami nasa iglesyang ito, upang mapansin ng mga tao na ikaw ang nabubuhay sa aming mga puso. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming iglesia at ang aming metodista sa kabuuan nito, Panginoon. Pagpalain niyo ang mga pastor, pagpalain niyo ang mga
ang bishop, ang mga pinakasimpleng miyembro, at tunay nga po na magkaisa kami sa lahat ng bagay. Dakilang Diyos, pagpalain mo ang aming bansang Pilipinas. Tunay nga po na ibalik mo ang kapayapaan at kasaganaan sa pamagitan naming mga Kristiyano. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen.